Lady Stags, Nico Wahay kasama si John Vic de Guzman. Ito na ang umaatikabong labanan. Naku. Last game for both teams to, John Vic, though they're out of the Final Four picture, pero mahalaga pa rin talaga itong mga laban para sa mga natitira nating kupunan. Alam mo, gaya nga nasabi ko last time, itong second round na to, even though hindi ka nakapasok sa top 4, but still, it's all about the pride of your school, di ba? Yung dala-dala mong pride kapag naglalaro ka ng NCAA. And alam naman natin lahat na, halos lahat na, handaming mga players na gustong maglaro sa ganitong klaseng malaking tournament dito sa Pilipinas. And I'm sure itong mga players na talagang ginagawa yung best nila para makapag-perform ng maayos. And what you want, syempre, yung springboard mo coming into the season 101, diba? Na kahit pa paano, sana panalo yung huling laban mo para meron kang jump start for a good start next season naman. And ano yun, kumbaga, ano yun i-experience yun. Hindi lang ng mga players at mga senior players, but yung mga second batch na, alam mo yun, kung tumagal man, maging sophomores and seniors din sila eventually. So talagang malaking bagay itong mga last remaining games natin. For EAC, ang daming rookie dyan para sa kupunan nila. For San Sebastian naman, hindi ganun karami. Puro sophomore up until the 4th year na. Kaya malaking bagay ito for both teams, lalo sa experience para sa mga bata dito sa EAC General. Well, if I'm not mistaken, dito sa side ng EAC, may mga players nag-graduate na hindi na natin makakasama sa season 101. Si Formento, Villena, and Umap. And right now, San Sebastian ang unang nakaisa sa laban na to. That's a drop, Razonable. Free ball for San Sebastian. Here's Garcia. Wow. Small but very ball. What a great timing. Well, the last approach. I covered itong San Sebastian. Yun yung unang beses na umupo tayo dito. Ito si Garcia at saka si Gonzales ang nag-alternate para dito sa San Sebastian. To give them those attacks na kailangan nila. Yep. One of the outside and the opposite hitters for San Sebastian. And another error na galing sa EAC. Ito lang yung na-mention ko earlier. The reason why natatalo tong EAC dahil sa mga errors na binibigay nila. Pero pag maganda yung game nila, Nico, ibang klase talaga. Razonable ang lumipad doon. Ito naman si Garcia. Off the block. That's the first point. Sa San Sebastian pa rin ang laban natin. San Sebastian. I think this is actually the second point of Garcia. The open spiker of San Sebastian. For now, John Vic, puntahan muna natin ang ating courtside reporter, Hannah Arguelles. Hannah? Thank you so much, Nico. Para sa puntong ito, ang pressure ngayon ay wala na sa standings at nasa pagpapakita na lamang ng puso at laban hanggang dulo. Yan ang sitwasyon ng San Sebastian Lady Stags at EAC Lady Generals. Para sa leader ng mga kupunan na ito, this season is all about planting their seeds. Para kay head lady Stag Kath Santos, naging mabigat sa kanilang team ang mga pagkatalo, kaya importante sa kanila ang reset at winning mindset kung saan ay dapat laging nakikita ang small wins no matter the outcome. Para naman kay Assistant Coach Sid Herelia, importante na ma-maintain ng kupunan ng kanilang drive to win dahil ayon sa kanya, ang mga match na linalaro namin ngayon ay magiging pundasyon para sa susunod na season. Sa puntong to ng Season 100, every point matters when you're playing for pride. And now it's all about growth, grit, and momentum building next season for these teams. Thoughts on this, Nico and John Vic? Ayun. Wow. Nauna na yung thoughts Very well natin said, Hannah. kanina. Well, actually, tama yung mga sinasabi ng coaches. Itong remaining games natin sa NCAA, napaka-crucial. And I think ako yung isa sa mga players kasi, Nico, na gusto ko talaga yung the way magsalita yung mga coaches. Very inspiring, di ba? Mas may inspire ka maglaro and mas mamomotivate ka to work harder. Yan yung mga tinatawag natin na nasa player nila. Nasa player. How they will be motivated kapag ganito yung season mo na, di ba? And last game, no pressure. All you need to do is magpakitang gilas. Totoo. Ito, nagpakitang gilas ang EAC on that attack. Pero naibalik ang San Sebastian. Alimen.
Masasave ba? Oh, Not this time para sa San Sebastian. nice effort. But isa na namang malakas na palo galing kay Aliben. Another point para sa EAC. Binabanggit natin kanina, John Vic, si Hana magti-TikTok. Talagang kayang-kaya mag-TikTok niya. Abangan natin mamaya. And si Hana, part of our Sparkle artist dito sa GMA. Kaya magaling yan. Ito na atake. Wow. Deposoy. Isa rin tong si Deposoy sa mga kinukuhanan talaga ng puntos ng San Sebastian mulat sa pool. Ano, before their 3 consecutive losses, I think maganda pa ang kapit nito sa Final Four nitong San Sebastian Ladies Stags. They just can't finish. Ganun na nangyayari. It's all about consistency, Nico. Etong si Coach Roger before talagang mararamdaman mo yung frustration dahil ever since yan, lalo na nung batch namin, ni na Gretchen Soltones, they are actually part of the semi-finals team na naglalaro para sa NCAA. Matagal-tagal na rin palang anong year yan, bro? Baka bata pa ako niyan. Actually, ever since Coach Roger is Coach Roger na. The living legend coach. Oo naman. And here's the score for EAC. Tapos sa ganung pagkakataon, matatawagan agad ng error yon dahil yung setter is a backline player and nahawakan agad ng frontline middle blocker ng EAC na si Vienna. Off the net. Here's the set. Back set for Gonzalez. Ito naman ng kabila, Alimen. Deposoy. Karambola doon. At Alimen. Wow. Masyadong malakas lang dun sa atake niya yun. Too much cross. And here's our first technical timeout. Magbabalik ang NCAA Season 100. Hi mga kapuso, my name is Julia Ong. Question: anong NCAA school ang puro aral lang? Di Arellano University. Pero syempre, joke lang yon. Nandito tayo today, hindi para mag-aral, kundi para makisaya sa kanilang NCAA Season 100 Pep Rally. Masaya yung pep rallying naganap dito sa Arellano ngayon. And medyo umulan pero for us, it's a blessing eh. Ang daming mga dreamers dito sa Arellano and it was a privilege seeing them really sing their heart out. Against San Beda, meron siyang 15 big points, 14 galing sa atake at isang ace. And ever since itong si Alimen, alam mo, rookie player and masasabi lang natin dito sa NCAA, meron naman siya currently meron lang naman siyang 205 big points na naitatala as a rookie player para sa EAC. Grabe, ibang klase to. As a rookie, no? As a rookie, ganun nakalala yung ginagawa mo. Ano pang pwede mong gawin sa mga susunod na taon? And it's a good thing for EAC dahil, alam mo yon, may mga graduating players but still nakapag-create agad sila ng mga upcoming players or current players na eventually gagawa for the EAC. As you see, this drop from Magnaye. Nalin lang ang depensa ron ng San Sebastian. Serving for EAC, Eliza Alimen. 5 serving 8 right now for EAC Lady Generals. Last time around, doon tayo sa home court nila pumunta. Here's Alimen. Nako. Not over serve. Wag muna. Now serving. Yeah, those are unforced error. Kailangan, you have to take advantage sa mga ganon. And for San Sebastian, Actually, natawa lang ako kasi ngayon ko lang na-realize na itong San Sebastian and EAC, both teams na na-cover ko ay kalaban nila LPU. Pareha silang natalo. natalo ron. Oo.
Kampi ka raw sa LPU, bro eh. Hindi naman. Alam mo naman tayo sa NCAA, wala tayo masyadong kinakabayan. Tama yan. Medyo pabor lang ng konti sa Benil kasi sinusuportahan mo your alma mater. But meanwhile, ito, si Villena, nagpakawala na naman ng smart shot para sa EAC. If you have that length, ang tawag dyan ay mamimiesta sa gitna. Ito si Villena. Ikaw bro, dati ka middle blocker, diba? Yeah, before. And then, bago ko mag-transition to opposite, talagang iba yung trabaho ng middle blockers. Kasi yan lang yung position na, kumbaga unlimited yung talon mo eh. Yes. Compared sa mga wing spiker. Kahit hindi ka, ang wing spiker, pag hindi binigyan, hindi ka tatalon. Yeah. Ang middle blocker, regardless kung bibigyan ko o hindi, dapat tumalon ka. Yeah, stamina. Kailangan mo yan as middle blocker. At talagang dapat napakasipag ng middle blockers mo. Ramos with the second ball. Free ball for EAC. Oh, another drop. Nabasa lang ng San Sebastian. Free ball again. Here's the set. Off the block. Ito naman sa kabila. Back set for Gonzalez. We have a rally here. Razonable. Wow. Ends it. Agad-agad. Well, in fairness dito sa EAC, most of the players are actually parang mga beach volleyball players. Yeah. Dahil iba yung ano nila sa court. Iba yung vision nila sa court, especially pag may mga offset. Kahit na off timing sila, alam nila kung saan nila ilalagay yung bola. Yan ang malakas ang stamina, yung mga beach volleyball player. Been there, brother. As in, training pa lang. Diba? But I miss covering beach volleyball. So, hopefully, GMA, baka naman, diba? Another service error from EAC Lady Generals. 11 serving 7 for San Sebastian. Here's the first ball. Off speed. Makulangan to Garcia. Grabe. Too much sauce para sa down the line spike. Grabe si Garcia. Ibang klase. Ito si Garcia, walang kapagurat talaga ito eh. Pero meron tayong challenge dito. Ball in, ball out. Pero based dun sa replay, pasok na pasok yung bola. So, let's see. Coach C. Oo, alam mo ba, halos nakasabay ko yan. The last time we fight against the EAC, the championship match, talo kami sa kanila. So, hindi ako nakabawi sa EAC. Paulit-ulit ko sinasabi kay Anton at saka kay Martin yan. Hindi ko sila nabawian. Kapanahonan pa nila Howard Mojica. Hanggang ngayon, bubog mo yan, ha? Oo. Kasi syempre, ano yan pride yan Sa volleyball, alam mo naman, maliit lang ang volleyball. So, lahat ng mga teams na nakalaban mo at mga tinalo mo or nakatalo sa'yo, hindi mo makakalimutan yung mga yan. Alam mo na, Coach Sid. Pag inabangan ni John Vic dyan sa hallway. Well, go. John Vic, Assistant Coach Sid Herelia, already transition into coaching. Do you have plans if ever? Sakali man na ayaw mo na mag-artista. Well, if given the chance, why not, diba? So, lahat naman ng opportunity as much as possible kung kaya at magagawa natin na full commitment. So, why not? Yeah, inside. Medyo nalagasan ng isang challenge opportunity itong EAC. Challenge unsuccessful. And ang good thing dito sa challenge, before kasi sa batch namin, walang challenge. So, hindi na mababago yung tawag once na itawag na to ng first referee natin. But this time, dahil may opportunity na magkaroon ng challenge, 2 challenge per set, na successful And here's the last attack from EAC, from San Sebastian, off the block. Para rito kay Gonzalez, Junior May Gonzalez. So far, naunguna for San Sebastian, si Garcia with the 4 points. 4 big points para kay Garcia. Sumagot naman agad itong EAC.
Ang ganda ng palo doon ni Diana. 8 serving 13. Itong si Razonable. Ang nasa linya ngayon for the service. Here's the first ball. Wow! Here's Gonzalez once again. What a great combination play. Galing kay Di Maculangan. Great timing and a bounce ball hit. Galing kay Gonzalez. That's really a great set from Di Maculangan. And for Gonzalez, ikaw nang bahala. Oo. And yung play na yun, isa sa mga paborito kong play way back in college. Yeah. Grabe. Kasi single block eh. So, ang dami mong option kung cross court o down the line. Here's another point for San Sebastian. Actually, right now, meron na silang 7 errors na medyo masakit para sa EAC dahil kung hindi nila in-error yun, parehas lang sila ng score. Yep. Another error. Masyadong hindi napupulsuhan itong mga taga-EAC, yung mga atake nila. And right now, we have our second technical timeout on our first set. Magbabalik ang NCAA Season 100. Hello mga ka-NCAA, this is Glycel Galpo at ngayong araw ay nandito tayo sa Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros, Manila para saksihan ang kanilang pep rally para sa nalalapit na NCAA Season 100. Kaya naman tara at samahan nyo akong makigulo sa mga letranista. Sobrang saya. We are talking about this lady, Juna May Gonzalez, leading the charge para rito sa San Sebastian Lady Stags. One of the key players of San Sebastian, Juna May Gonzalez, against LPU. Ito, ako nag-cover nito. Meron siyang 12 big points, 16 from the attacks, and 4 galing sa service ace. Pero hindi enough yun para makuha nila ang panalo against LPU. And right now, itong San Sebastian on a 6-1 run against the Lady Generals. Tabawi ba si Alimen? She said yes. Amen. On-point hit from the timeout. Another big spike galing kay Alimen. For EAC, they really have to involve itong si Alimen on almost on almost all of their attack. Yeah. And ako, I think, isa sa mga feeling ko kailangan i-resolva nitong EAC is their errors. Kailangan maminimal lang yung error nila. And for just a first set game, masyadong masakit na yung 8 errors. And this time, ito naman ang may error. Hindi na. I thought it's outside, but San Sebastian gets another point here. Gonzalez once again. They're up 17-10. Marami talaga yun, yung 8 error na yun. Yung normal and 3 to 5 errors. Kasi hindi naman talaga may iiwasan na hindi mag-error ang team. Especially the service line. And right now, another point. Gaya na sabi mo kanina, kailangan i-maximize itong si Alimen. Yep. Pero kasi ang tendency kasi pag laging, alam mo, doon sila punta ng punta, mababantayan ng mga blockers ng San Sebastian yan. And mauubos. Yep. But as long as hindi dinedepensahan, puntahan mo ng puntahan. Oo, tama naman din. Ito ulit ang atake. Sakit na naman. Almost a save by San Sebastian, but this time, Villena takes over. Look at this. Dropping it off in the middle of the defense nitong San Sebastian. 5 lang inahabol ng EAC dito. Yun na naman. That's the 3rd time, John Vic. I think meron na silang 9 errors. Tatlo doon galing sa service.
bilang na bilang natin kasi bihira yun eh. For number 11. Score is Well, it happens though. Yep. now serving Junami Gonzalez. Omapas entered for EAC. Juna May. Ang magsiservisyo dito. It's the first ball. Wow. That's in for the EAC Lady Generals. There's substitution para kay Coach Sid. Nakapasok pa lang. Puntos agad para sa EAC. That's Jennifer Omapas. We're talking about kanina, John Vic, yung dami ng rookie nitong EAC. Another service error for them this time. It's Alimen. I think 2 service errors ang nagmula na rito kay Alimen. 10 errors. 10 errors for just first set. Konti na lang, half set na. Here's the jump serve. First ball, the attack in the middle. From the left, Garcia this time. Garcia. Halinhina na naman si Garcia at si Gonzalez. Wow. Medyo na-late lang ng konti si Villen sa pagkakataon na yun. But, syempre, Timeout. EAC. here's the timeout muna for San Sebastian. Single block, huwag niyong kunin si taas. Pasukan mo na kami. Mababa lang, hindi naman may ibabaw. Yung nasa likod, pestuhan lang natin. Pestuhan yun. Okay, lagi dito yung bolo. Ay, basta magbasa ka dito. Tingnan mo muna, kasi gumagalaw kasi kagad eh. Hintayin mo muna mapalo bago ka gumalaw. Okay, pero pumunta ka muna sa base. Magalan yung bola. Kanina may hinahanap ka, John Vic eh. Oo. Ayan na, dumating na. Si San Sebastian Lady Stars consultant Roger Gorayev. Coach, magandang umaga sa'yo. good morning to our living legend, Coach Roger. And balikan ko lang yung timeout ni Coach Sid. Tama yung sinasabi niya dun sa mga players. Alam mo, sa team kasi may mga patterns yan eh. So kung saan ka didepensa, pag galing serve, saan ba yung depensa, and kung galing attack yung kalaban mo, saan ang depensa. Most especially doon sa mga sa libero. Talagang kailangan bigyan mo ng instruction to mga mga kasama mo sa floor defense. And huwag ka basta-basta gumagalaw. Kasi napapansin yan ng mga attackers eh. So mahihirapan kang dumepensa kapag medyo malikot ka sa court. Ito, razonable. Garcia once again, save. Ayun, nabitin lang si Villena doon sa atake. And San Sebastian will get another point. Hindi nagkaamo yan, John Vic. Oo. Look at this. It's a great setup actually. Great time para kay Ramos. Na-timingan niya yung set doon. Kaya hindi na nakapalag itong si Villena. Parang nauna ang talon. Kundi nauna, nahuli. Yung talon itong si Villena. Napataas ang set ng bahagya. Again. Nako, eto na naman. Doon sa setup, sa communication, nung attacker and the setter tayo nagkakaproblema for EAC. And right now, Coach Sid trying to shuffle itong kanyang mga bataan. Binalik na uli si Magnaya. And inilabas na si Omapas na si Lut. Ang dami natin baraha dito. Oo. Dami. Kanina nag 6-1 run ng San Sebastian. Ngayon, second wave. 5-1 run naman para sa kanila. Here's the setup. Villena this time. Nakakompleto rin. Oo. And I think ito may hinihintay ni Villena eh. Kasi pag si Magnaya yung kanyang setter, ang ganda ng timing nilang dalawa. Kumbaga yung connection nandun eh. Nangangapa pa siya kay Lut kanina eh. Kay Georgina Lut. Another service error for EAC. Mapapakamot na lang talaga ng ulo itong si Coach Sid sa kanila. Alam mo kung hindi ako nagkakamali, yung 12 points dyan sa 23 score ng San Sebastian ay galing lang sa errors ng EAC.
Parang namimigay na lang, ano? Too much error. And this time, EAC trying to salvage the first set showing. And right now, paisa-isa, pwede na. 15 serving 23. EAC still down dito sa ating first set. Here's the first ball. The attack is there. Garcia. Jonicio rather. KJ Jonicio. Isa rin yun si KJ. Pag talagang binigyan mo, umasa ka. Babaon yan. Here's the counter. Can they save it? Yes. The set. The attack. One more time. Maghahabol ng bola ang San Sebastian. Another free ball for EAC. Sa gitna naman. Sa kanan. Great defense from San Sebastian. Sa likod. Ito na muna ang drop mula kay KJ Jonicio. That's how you end the first set for KJ Jonicio. Marami pa tayong volleyball. Magbabalik ang NCAA Season 100.